Pag sinabing narcissist, obviously, galing yan doon sa Greek mythology. Si Narcissus, mahal na mahal ang kanyang sarili, ina-admire yung kanyang sarili. Doon yan ang galing yung pinaka-term. Pero what it connotes is really a person who's unable to look at other people. The focus is just on the self. And isa po talaga itong diagnosis ng isang uri ng personality disorder. Pero yung ganung klase is hindi naman lahat nakakamit ng criteria na ganun. And many people are just yung parang sabihin na nating selfish lang. In our Christian way of life, wala naman tayo sa poder na tayo po ay magja-judge ng ibang tao. So, in order for you to start to understand people like this, i-shift natin yung ating pananaw instead of thinking na nakakainis itong tao na ito, makasarili lang, napaka-selfish, then start to think about them as mga taong NP, napakatindi ng pangangailangan. Anong pangangailangan po, Doc? Iba-iba po. Maaaring pangangailangan ng atensyon, maaaring pangangailangan ng pagmamahal, maaaring pangangailangan ng validation sa kanyang self-worth. So for sure, ang isang tao po na may matinding pangangailangan ay nagdaan sa some kind of pahirap. Kaya sila nakadevelop ng ganyang uri na sabihin na nating personality. And this is not to justify. Sana po ay maiintindihan lang ninyo yung mga tao sa buhay nyo na maaring ganito yung behavior para you know where they're coming from at mas madali sa inyong makapagpatawad or umintindi, or kung mismo kayo na medyo nasa start nyo na ma-identify sa sarili nyo na teka parang ganyan yata ako, then you can understand yourself. James 3:16 ang linaw po dyan. For where you have envy and selfish ambition, there you find disorder. Ano po yan? Connected po yan sa narcissist and every evil practices. Ang ibig sabihin po niyan, makikita po natin sa 1 Corinthians 14:33, sabi niya, God is not a God of disorder, but of peace. So paano po yan mariresolve yung mga practices na yan? Surrendering God. We need to learn how to understand where they're coming from. Ipakita natin ang compassion, ang love, understanding what is the fruit of the Spirit. Kasi nga, sa mga ganong klaseng mga sitwasyon, doon mapuprove yung faith natin sa Diyos na may Diyos ka tapos di mo naman isinasabuhay. Yung mga ganyan lang napuprovoke ka na, yan bumibigay ka na. Dapat po hindi. Kaya po, yung selfish na, mariresolve po yun ng bawat isang mananampalataya kung ang Diyos ang nasa center sa buhay mo. So, sa lahat po sa inyo na nakaka-experience niyan, people in your lives who naiinis na kayo, nagsasawa na kayo sa pag-intindi, sana po kayo wag magsawa. Idaan po natin sa panalangin. We need all the more na patatagin yung ating faith. Be a highly effective ambassador of Christ. Mahirap man siya minsan, napakahirap talaga. Hirap umintindi ng taong makasarili po. Ano po? Minsan kayo ang magpapakita sa kanila na it can be better. That you do not have to resort to selfish ways para magkaroon ng kapayapaan sa buhay.